kadalasan po, pag tumatayo ang isang tagapaglingkod, ang ating mga ministro, napapansin nyo ang iba't ibang kaparaanan ng kanilang pagtuturo. Maaaring ang isang tagapaglingkod natin dito ay puro biblical chapter verses. May mga preacher tayong magaling, maglahab. Okay. Iniisa-isa niya ang mga chapter and verses. Napaka-very bright na pagdating sa gano'n. Yung po yung tinatawag natin teaching. Ngunit ang ilan naman pong mga tagapaglingkod, okay, yung mga tinatawag natin mga motivational speakers, mailalevel po natin yon sa kung saan sa sermon format po ng mga tagapaglingkod. So in other words, when we're talking about teaching, it is more on educating or education, while when we are talking about sermon, okay, they are more on preaching or what we call proclamation. Tingnan naman natin po kung ano ang purpose ng tinatawag natin Bible study. Pag sinabi po natin purpose, so ano ang layunin ng Bible study? Ito po yung tinatawag natin indicative purpose. Ano ang layunin ng Bible study? Ang layunin ng Bible study ay ang makapagturo ang mga ministro na ang layunin ay maikatkat sa isipan natin. Ang tinatarget po nila ay mabigyan tayo ng karagdagang kaalaman. Samantalang ang Bible, ang sermon naman po, ay nilalapit ng kanilang mga turo na matouch ang ating mga puso o yung ating mga kalooban, ang ating mga damdamin. So, magkaiba po yung attack ng dalawa. Yung isa po, pagdating po sa purpose ng Bible study, yung mabigyan tayo ng maraming kaalaman. O ito, chapter and verses na to ay nauugnay sa ganito. At kapag tayo po ay may intensity sa ganung kaparaanan, maraming nakakatkat sa isipan natin. Chapter and verses na kung saan ay patuloy at patuloy na nag-i-increase ang ating knowledge. Okay, ang Bible study po, ang target niyan, to increase our knowledge. On the other hand, pagdating naman po sa sermon, ang dapat natutukan ng mga tagapagturo ay kung paano mabibigyan o mai-impluensyahan ang behavior ng bawat isa sa atin. Kunwari ako po ay nagsisermon at ang aking topic ay nauukol sa faith. Ang nais ko pong ipahiwatig sa aking sermon na yon ay kung paano kong paaalabin ang inyong faith, lalo na kung kayo ay dumadating sa punto ng mga kahinaan. So, yun ang magkaibang kaparaanan pagdating sa purpose na tinatawag natin Bible study and sermon po. Sa Bible study, pinakikita rito to foster a deeper understanding of Scripture. Kaya nga po tutuusin sa ating mga paglilingkod na tulad dito. Kadalasan, ini-encourage po natin ang bawat isa to open your Bible, to follow what was being taught by the preachers. Tinuturuan tayo magbukas ng banal na kasulatan, sundan yung mga sinasabi ng mga tagapagturo, at at the same time mag-iisip. Gagamitin natin yung ating intellectual capacity to understand the words of God. That is the essence of the Bible study. The sermon is to deliver a religious discourse to a congregation to inspire and guide listener in their faith journey. Sa sermon, iba naman po. We are inspiring each one of us. Kahit minsan hindi po bukas ang ating mga Bible.
nakikinig kayo, nanamnamin nyo kung ano yung mga ini-impart namin inspirational to improve and to inflame, to enlighten with all of you on this spiritually po. So, may pagkakaiba sila sa essence of their purposes. Kung mapapansin nyo po, iba ang format ng Bible study at sa sermon. Sa Bible study po, malaya ang bawat isa sa atin. Kung ito ay sinasagawa sa ganitong uri ng pagtitipon, malaya kayong magtanong doon sa pagturo. At ang inyo pong mga katanungan ay naaayon doon sa itinuro. Yung oras na yun, magpapalitan po kayo ng kaalaman. Ang Bible study ay hindi lamang po ginagawa sa loob ng pagsamba. Maaaring ito ay gawin kahit ito ay nasa labas ng kapilya. Maaaring sa bahay, maaaring sa isang pribadong lugar, o na kung saan ay magkakaroon kayo ng sapat na kaunawaan, katahimikan, kapayapaan habang kayo ay nag-aaral. Maaaring din ang Bible study ay gawin sa ibang araw, hindi kasabay ng araw ng linggo. Samantalang ang sermon po ay usually dinideliver yan ng mga tagapagturo sa mismong araw ng ating pagsamba, sa unang araw ng isang linggo. So, ibig sabihin po, kahit tayo po ay walang Bible study ngayong araw na ito, maaari natin itong isagawa sa ibang pagkakataon. Maaaring hindi man po lahat tayo, maaaring ilan o small group of attendees may also conduct the Bible study. So makikita niyo po yung format at pagkakaiba. Sa Bible study, tinatawag natin itong more interactive. Hindi po lahat ng tagapagturo ay maaaring sapat ang kaalaman during the Bible study. Dito, maaaring ang kababaihan ay pwedeng mag-participate during the Bible study. Because we also believe the women ay mayroon din kaalaman na maaaring wala sa ilang mga tagapagturo. At dito sa Bible study, they can share everything what they want to share. Patuloy at patuloy na lumalago ang kaalaman ng bawat isa. Yun po ang essence ng Bible study. Pwede ito magsimula sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak, tuturuan ng inyong mga anak, pwede ang inyong mga kaibigan, or mag-invite kayo ng inyong mga kasamahan, kapitbahay, para sa isang small gatherings to have your Bible study. Kahit po ito ay puro babae o puro lalaki, paedi po yun. Samantala, pagdating po sa sermon, ang format po sa sermon na isinasagawa ay more on the interpretations of the biblical passages, theological reflection, practical application of scriptural principle, and moral or spiritual exhortation. Anong ibig sabihin po ito?